Hindi ba lumalabas ang isyung ito? Meron ka ng kutob na lalabas ito? Opo, alam ko. Takot lang ako aminin sa wife ko kasi hindi ako nagbubuhat ng bangka. Nung nangyari 'to, unti-unti nagbabago na ako. Alam niya, alam ng mga tao, alam ng wife ko na nagbabago na ako. Pero hindi ko lang kayang aminin sa kanya kasi natatakot akong mawala siya. So sabi ko na lang, pagsisisihan ko na lang sa sarili ko. Magbabago na lang, huwag ko na lang aminin sa kanya. Pero nung last year, pumuputok-putok na siya, may nagme-message na sa akin na binebenta na sa Telegram. Sabi ko, wala na ako lusot. Darating time lalabas 'to. Sinusubukan ko lang pong i-delay kasi nga ayokong mahiwalay ako sa pamilya ko, ayokong masira. Pero alam ko na lalabas at lalabas po 'yun. So, paano ka nagkalakas ng loob na finally aminin mo kay Mrs.? Wala na lusot eh. Tinanong ka ba niya or ano? Tinanong pa niya ako nung umiingi ito. Tinatry ko pa rin na magsinungaling sa kanya na hindi totoo. Pero kasi nga ayokong ma-corner na hiwalayan niya ako, masira pamilya ko. Pero wala nang lusot eh. Wala nang dahilan para magsinungaling pa ako. Napanood niya na. Wala na. Nag-iyakan na lang kami. Humingi ako ng tawad. Pero nung tumatakbo sa isip ko, nung sabi ko, wala na, hiwalayan na to. Sinira ko yung pamilya ko. Na alam ko naman mangyayari. Huli kong post, nag-date kami. Ang saya namin ng 12 years kami. Saya ko, nag-dinner kami. After namin mag-dinner, nag-phone ako ng madaling araw. Ang dami na nagme-message sa akin, tinatag na ako, lumalabas na. Sobrang takot ko talaga na. Sabi ko, Lord, tanggalin niyo sa akin lahat. Spare niyo lang sa akin yung pamilya ko. Please, huwag mo na ilabas. Sabi ko, magbabago ko. Nagmamakaw ako sa kanya, nakikipag-dare ako sa kanya na alisin mo yung kung anong trabaho ko, anong meron ako ngayon. Spare mo lang sa akin yung mag-ina ko tsaka mga anak. Please. Pero nung umaga, lumabas pa rin. Sabi ko, wala, kailangan ko pagdaanan to. Kasi ginawa ko to. Hindi siya challenge sa akin ni Lord, hindi siya problema binigay sa akin ni Lord. Kasi ako yung gumawa ng problema na to, Mama Oji. Hindi siya nagbigay sa akin ng problema. So, kailangan ko harapin to. So, ano-ano yung mga tumakbo sa Dami. isip mo? Titingnan ko yung anak ko, sabi ko, ito na ba yung huli nating pagkikita? Ilalayo ba kayo sa akin? Yung wife ko, nung anniversary namin, natutulog kami. Hindi niya alam, yakap ako ng yakap sa kanya. I love you ako ng I love you kasi alam ko anytime, pag nagpo-phone siya, nagpapanik ako sa isip ko na, titingnan ko siya, ayun na, makikita niya na. Yung ganoon ka ba? Kasi nga, yung madaling araw, ginising niya ako, makita niya. Iyak na siya ng iyak, nagsisigaw siya, wala na akong magawa. Sa isip ko lang po talaga, wala na. Huling pagsasama na namin. Kasi in-expect ko na po lalabas yan. So, anong ending nitong moment na ito? Nakapagtaka lang, Mama, hindi niya ako sinampal. Umiyak lang siya. Walang tigil ang iyak niya. More than one day po talaga. Halos na-dehydrate na yan. Di umiinom ng tubig. Nagkukulong. Kumuha pa ng mga gamot sa kamay niya. Gusto niya inumin. Takot na takot po ako kasi more on sa galit. Nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Doon ako nag-breakdown na kinausap niya yung mami niya, tita ko na. Paano si Nico? Paano rin siya? Paano ko paglalabas? Paano na din daw yung buhay ko? Nakaramdam pa siya ng awa sa akin na dapat hindi. So, mas nakonsensya ka? Mas lalo, weird eh. Nag-stay siya sa'yo? Nag-stay. Tapos may time pa na pinapunta pa niya ako ng room, kinakausap lang niya, huwag kang umalis dyan, ayaw niya akong paalisin. Tapos yun nga, sabi niya naawa siya sa akin, paano ako mag-uumpisa. Ganun po, ayaw niya magbitaw ng words na tatapusin natin to, hindi. Basta galit siya at naaawa sa akin. Tinanong mo siya kung bakit siya naawa sa'yo? Paano na daw po ako? Sabi ko sa kanya, huwag kang maawa sa akin, deserve ko to. Yung mga comment na yan, walang iya ako eh. Sabi ko nga po sa kanya, alam mo, kung iiwalayan mo ako ngayon, hindi kita pipigilan. Kasi napakawalang iya ako naman talaga. Ang isa lang hiling ko, huwag kang bibigay. Kasi, ang nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad sarili ko. Pag nangyari sa'yo, hindi ako mapapatawad ng mga anak natin. Pero yung scandal na yan, kaya kong patawarin ang mga anak natin. Diba? Kahit mabuli sa school yan, mapapatawad ako niyan. Pero pag may nangyaring masama sa'yo dahil sa kagagawan ko, hindi ko mapapatawad sarili ko. Sabi ko nga nung nagtatangka na siya na parang gusto yung magpakamatay. Sabi ko, unahan ko kaya para di niya ituloy. Ganun po yung pumapasok sa isip ko, unahan ko. Yung bahay po namin, balcony po yun.